Base po sa report na nakala po natin, hinihintay pa rin po ni Al Francis Chua ang resulta sa kinakaharap ngayon ni Justin Brownlee habang ang dating Gilas player ay sumailalim po sa isang operasyon bunga ng pagdurugo. Si Sir Ricky Vargas, pinagmalaki po na ang PBA na po ang standard ng basketball dito sa Pilipinas at best sa Asia sa susunod na 4 na taon. Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat po ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Sa lahat ng nagtatanong kung ano ang latest kay Justin Brownlee, may pasabog po dyan si Al Francis Chua. Ano nga ba ang sinabi niya tungkol sa issue? Ito po ang sinabi niya sa report ng Spin. Hindi namin alam eh. Lahat kami nakalutang. We are blinded. We are just going to wait. As of now, naghahanap kami ng replacement just in case. We are just going to wait. Kapag ibagsak sa amin yung bomba, mawawalan kami ng import. Malinaw po na i-exercise po nila yung ibang option, which is kumuha ng ibang import kapalit po ni Justin Brownlee. Especially kapag inilabas na po yung hatol. Sa ngayon, wala pa, kaya nakabitin pa rin po ang anumang usapin tungkol po sa isyong yan. Isa lang po ang malinaw, papalitan nila si Justin Brownlee in case na hindi po pumabor ang anumang maging hatol kay Justin. Kung may kinakaharap na problema si Justin Brownlee, ganun din ang Ginebra, bunga ng issue sa cannabis, nagkaproblema din po si Calvin Abueva. Ano nga ba ang issue sa dating player ng Gilas Pilipinas na si Calvin Abueva? Ito po ang sinabi ni Sir Rene Pardo sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Isinugod si Calvin Abueva sa ospital dahil sa matinding pagdurugo, pero ngayon magaling na siya. Bago tayo mag-react sa pagkaka-ospital ni Calvin Abueva, ano nga ba ang nangyari matapos siyang isugod sa ospital? Ito po ang sinabi ni Sir Rene Pardo sa report pa rin po ni Richard D. sa The Manila Times. Sumailalim po si Calvin sa isang operasyon kamakailan lamang at hindi pa siya sumasali sa koponan. Maaaring hindi pa rin siya pwede sa aming opening game, pero sinabi ko po sa kanya kahapon, October 17, na magpagaling lang po muna siya. So kung maalala po natin, no, kasama po dapat si Calvin Abueva. Ngayon parang lumalabas, nakabuti po ang hindi pagpayo ng Hagok na makasama si Abueva dito sa Asian Games. Kasi kung nakasama po siya, baka mas matindi po ang naging problema, di ba? Matindi yung bleeding at kahit hindi idinetalye ni Sir Rene Pardo kung bakit nagkaroon ng bleeding, masasabi po natin na mabigat pa rin po yun at posibleng mas tumindi ang sinapit ni Calvin kung naglaro siya ng sunod-sunod sa China, di ba? Imagine, naglaro ang Gilas players natin ng wala halos 24 oras na pagitan. Di ba? Ganun katindi po yun. Kung tila may kapalit na si Brownlee sa Ginebra at hindi pa pwedeng makasama si Abueva sa kupunan bunga ng operation, may ipinagmamalaki naman ngayon si Sir Ricky Vargas ng PBA. Ano nga ba yan? Tignan po natin ang sinabi ni Sir Ricky Vargas sa Twitter or X account ni Sir Ruben Terrado. Ang PBA na ngayon ang gold standard ng basketball sa Pilipinas. Tayo ang pinakamahusay sa Asia sa susunod na 4 na taon. Actually, totoo po yung tayo yung pinakamahusay ngayon sa Asia. Base po yan sa naging stint nila dito sa Asian Games. Naiuwi po kasi ng Gilas ang gold medal at alam po natin, alam naman natin lahat na ang buong squad ng Gilas na ginamit po ni Coach Tim Cone dito sa Asian Games, nagmula po yan sa PBA. So, yun ang pinangahawakan ngayon ni Sir Ricky Vargas. Yung resulta ng Asian Games kung saan tayo nakakuha ng gold. Matindi naman kasi yung pinakita talaga. Of course, nando doon naman si Justin Brownlee na isa sa mga sinandalan po natin ng Gilas Pilipinas. Pero hindi naman kakayanin talaga ng isang tao lang yan. Team effort po yan. Ibig sabihin, nagtrabaho po lahat, including of course ang ating mga locals. Kung tutuusin, malaki naging sakripisyo ng PBA para lang makakuha ng gold ang Gilas. Anong masasabi dito ni Sir Ricky Vargas? Ito po ang sinabi ni Sir Ricky Vargas sa report ni Dean Quinito Henson sa Philstar. Na-delay namin ang pagsisimula ng aming 48 season dahil sa Asian Games at ibinalik din namin sa 2 conference kasi gusto namin magkaroon ng matinding preparation sa FIBA World Cup. Pagkatapos ng season na to, babalik na tayo sa 3 conference. Determinado kasi kami pasiglahin muli yung PBA, di ba? Dalhin ito sa dati. Sa panig ng TV, babalik tayo sa isang primetime live schedule, alas 6 ng gabi at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. So matapos ang sakripisyo pong ginawa ng PBA na alam nating lahat na nagbunga kasi nakuha nga po ng Gilas ang gold dito sa Asian Games at nawalis ng Gilas ang China dito po sa FIBA World Cup, maganda yung plano ni Sir Ricky Vargas. Balik sa 3 conference katulad ng dati at lilipat din ito ng channel mula po sa TV5
patungo po ngayon sa A to Z. Yung time slot, maganda rin po yan. So kulang na lang siguro dyan is yung viewers, yung suporta ng viewers. Live viewers man yan or sa television sa kanilang mga bahay, di ba? Deserve naman ng PBA na makabalik sa glory days nito, lalo na nung panahon ng Vintage Enterprises. Bukod sa mga binanggit ni Sir Ricky Vargas na posibleng pagbabago sa PBA, may tinatarget din po umano sila ngayon. Ano nga ba target nila sa kasalukuyan? Ito po ang sinabi ni Sir Ricky Vargas sa report ni Chester Fajardo ng One Sports. Balik tayo sa matagal na nating sinasabi pero pinalakas ng commitment ng Lupon. Ngayon na ang panahon para i-grow natin ang PBA membership sa dalawa pang kuponan. Parte yon ng long-term plan natin. So, dalawang teams ang target po na idagdag ni Sir Ricky Vargas sa PBA para tuluyang lumakas po, di ba? Well, para sa akin, maganda yung plano. Ang magiging problema lang dyan siguro is kung paano natin talaga ibabalik yung live viewers magiging nasa kanilang mga bahay, di ba? Kasi aminin natin na napakaliit po ng viewers ngayon ng PBA kumpara ng mga nakaraang panahon. Nagkakaroon lang ng malaking viewers kung Gene Kings ang lumalaban, especially sa finals. Dagdag attraction din dyan kasi si Justin Brownlee. Ang problema, baka hindi makabalik si Brownlee. So mabigat po ang kinakaharap ngayon ng PBA. Panahon na talaga para magdagdag ng team sa PBA. Base po sa record, kailan ba sila huling nagdagdag ng kuponan? Ito po ang sinabi ni Chester Fajardo sa kanyang report sa One Sports. Huling nagdagdag ng mga bagong prangkisa ang PBA noong 2014 nang ang Blackwater Bossing at ang Terra Firma Jeep na kilala noon bilang Blackwater Elite at Kia Carnival ayon sa pagkakabanggit ay pumasok dito sa liga. 9 years matapos ang huli nilang pagdadagdag ng kuponan sa PBA kaya panahon na talaga para magkaroon ng mga bagong prangkisa para na rin siguro magkaroon ng mas malaking challenge ang ibang kuponan and isa pa, magiging pabor din po yan sa mga umaasang makakapasok sila dito sa PBA kasi nagtala po sila ng 120 applicants ngayong draft malaki po yan, di ba? Kung may ibang kuponan na madadagdag, mas pabor po yun sa mga magpapadraft. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.